Hey, what's up guys, this is Kimmerman from Kimmerman Gauntlett Studio, and today we have here the GNX 603T, as the name itself here, from GTO 012. So ito ay isang bootleg na model kit, and I think one of the grunt suit from Gundam 00 series, but unfortunately, sabi ko nga, hindi ako fan ng Gundam 00, so hindi ako gaanong familiar sa other model kits nila, except dun sa mga celestial beings. So this one, I got hyped because of the cheapness of this model kit here, and of course the company GTO 012. I built one kit there, yung F90, which is very nice to build also. Ang daling i-build. So, na-hype ako since this is one of the product din ng company na yun. And again, the features of this kit and the freebies are really nice. Imagine there's this action-based stand. Supposed to be this is an action-based stand, but the tools or yung mga gamit para makapagbuo ng action base hindi fit talaga dun sa butas nung itong stand. But ang maganda lang is pwede pala siyang lagyan ng battery para magkailaw. Ayan, isa sa mga features niya. Kaya ang ganda, umiilaw siya ng green, di ba? And the kit actually solid yung build ng kit na to, although talakayin na natin yung cons nito para mas maganda. So the cons, of course, dito sa action base stand is hindi nga fit dito yung yung kumbaga stick niya para ma-hold yung kit to have some flying pose. Unfortunately, hindi siya effective. So this kit, by the way, is pre-painted with silver coat. Ayan, matted silver. Ayan, ang ganda nga actually, di ba? Yun lang, takaw knob marks, but ang maganda lang is yung knob marks niya is maliliit, maninipis yung knob marks niya, hindi makikita. So if you cut it nicely, yung mga maliliit na knob marks talagang hindi na makikita. Although ayun, evident pa rin yung iba. Hindi ko na masyadong na-cut and hindi ko masyadong naliha, kasi kung lilihain ko madadama yung pre-painted color. And yung pangkulay ko na silver hindi tugma dun sa shade ng kulay niya dito. Although okay naman, ang ganda naman, hindi na mahalata, diba? So this kit comes with a cape. So ito, naka-cape siya, tapos nakalitaw yung kanyang GN drive sa likod. Ayan, ganyan. And magmumukha siyang bulky, much bulky kapag naka-cape. Ayan, naka-cape siya, so bulkier look siya. Ang cons ng kit na ito is yung sa feet. Masyadong loose yung joint niya dito. Kaya kung you're going to make it on a ground pose, maalalayan siya nung long rifle niya as ayan, parang baston niya, ganyan. Pero kung alisin mo tong rifle, tendency mag-flop siya pababa, matumba siya, face fall talaga. Although yung mukha nga niya barag na di ba? Mukhang barag, mababarag pa, di ba? Napaka-unique lang ng mukha nito. Gustong-gusto ko yung itsura nito. Parang pisak na mukha ni Kuhol, di ba? Yan. Tapos ayun, let's go with the articulation. The head can rotate from side to side, pero ingat lang kasi medyo yung ball joint nito sa akin medyo may pagka-loose. So ginawa ko lang ng paraan, I just put some mighty band, dry mighty band para magsikip konti. And mind you, these flaps here, itong part na to, ang hirap ikabit kasi hindi masyadong
fitting yung kanyang ball joint dun sa socket. So hindi ko masyado siyang gagalawin kasi ang hirap niyang ikabit, promise. I took some tawag dito, liha. So niliha ko para mag-fit konti yung ball joint dun sa socket niya. Pero medyo nag-loose yata. So I did Mighty Bond coat. So the arms here are ball joint niya sa shoulders niya. Ball joint yan lahat. Just ganyan. Ganda. And to remove the cape, actually mali nga ako bakit ko nilagyan na ng cape. To remove the cape, kailangan mong yun siya, kalasin yung buong shoulders niya para matanggal yung cape. Kasi yung cape niya naka-connect dun sa loob ng shoulder, parang isa-sandwich mo siya. So hindi mo na makita yung structure niya sa likod. Pero ang structure lang naman na makikita dito sa likod is ganito. Ayan, yung kanyang booster sa baba. Ito, may articulation yan, naka up and down siya, ganyan. Tapos yung sa likod niya, ganyan lang naman, manipis lang na body, parang sexy body siya. So ang prominent lang kapag walang cape is yung kanyang itong G drive. Ayan, yun lang, medyo yun, naglo-loose siya, nakakatakot. So ito nga, yung arms niya can rotate 360 degrees, ganyan. Okay, so careful lang dito sa ball joint nito kasi nagpa-pop din siya. Maraming issue nga, sabi ko sa inyo, maraming cons. Nagpa-pop yan, pero what I did is I sand the ball joint para medyo lumipis siya, then ayan, nag-fit siya dito sa may shoulders. So pwede siyang mag-raise actually hanggang ganito up to this far. Tapos elbows can bend up to this far din. Alisin muna natin yung shield. Ala, naalis buo. Ayan. Okay. So elbows can bend. Actually, yan, double double joint siya up to this far. Okay. Then sa kanyang hands, these are on ball joint and may loose yung part na ito. So I might put some glue later on para mag-stick na siya. So dito sa hands niya, these are all ball joints and articulated fingers. Yung old school master grade hand articulated fingers. Ang problem lang, nainis lang ako dito sa parang nail niya, di ba? Yung kuko niya, parang ang bad trip. Ang bad trip lagyan ng armas kasi nga sumasabit dito sa may spike niya. Okay? So waist, ang waist niya is yan, lang din. You can rotate 360 degrees, pero kung walang cape, yan, magagawa mo 360. But with the cape, hindi mo siya magagawa. And dito sa part na ito, medyo naiilang ako dito sa may dito sa flap na to. Actually, ayoko to Gusto ko sanang alisin, pero sige, after na lang na review. So, ganyan, mayroon siyang flap na ganyan. Parang ito yung side skirt niya. And the pilot figure, by the way, nandito sa loob, can open. So, nag-stuck. Ayan. Pwede siya ma-open dito to reveal the pilot figure. Ayun, nandun yung pilot figure niya. Yung babae yung nilagay ko yung partner ni Hallelujah. Baptism ba yun? Correct me if I'm wrong. And dito sa legs, can kick forward further sana kung wala itong flap na ito. Pero dahil may flap, hindi siya makapag-kick forward. And medyo mahirap din kunin yung beam saber dito sa part na to. So mind you, if you're going to make it use his beam saber, wag nyo na lang ilagay yung beam saber dito kasi medyo mahirap siyang kunin, mahirap baklasin, and kung talagang tatanggalin mo siya, mababaklas yung buong part na ito, which is ang hirap ikabit. Medyo hand grenade siya.
Tapos you can bend the knees like this. Pero be careful, medyo sasayad siya dito sa part na to. Itong part na to natatanggal din. So what I did is I already put glue, yung pampasikip na glue, para hindi na gumalaw. So honestly, hindi siya playable eh. Sa totoo lang, hindi siya playable. I don't know yung isang brand ng bootleg na ganito kung playable. Kasi nakikita ko yung mga review nun, medyo madali siyang laruin eh. But kasi nga, ito nga, nilagay ko na yung cape, mahirap na akong gumalaw. So if you're ever put the cape, hindi mo na siya malalaro. Or much better, wag mo na ilagay yung cape para mas ma-appreciate mo yung itsura ng kit. And ayun nga, dito sa kanyang tawag dito, GN Drive, mahirap din siyang kalasin actually. Pag kinalas mo siya, buong likod makakalas na. So, nangyari dito, hindi rin umubra yung light na. May sapak din talaga yung light niya. Ayan, ang hirap ko alisin niya. May sapak yung light niya. Ayan, nakakalas yung buong likod. Buisit yan. So, ayan, kakainis. Alisin ko na nga. So, I already removed the GN Drive. And mind you, the GN Drive fitting is very loose, nakakainis. Ayan. Ang hirap niya pang alisin dun sa likod. And be careful when playing with this thing kasi ano siya eh, hindi siya ganun ka-secure yung mga pegs niya. So, how to open this? We have a magnet here. So, placing the battery on the lights, hindi na siya gumagana. Buisit nga. Tingnan natin. Ayan, wala na, ayaw na mag-open na. Nung ginawan ko to ng unboxing, okay, amazed ako dun sa kanyang features ng lights niya. Ngayon ayaw na mag-open. Ay, alisin natin okay. Ayun. Okay. Problem is ayaw niya magstay. So you need to put the magnet on. Bakit ganun? Ayaw niya yung mag-firme siyang umiilaw. Let's remove this. What's the problem with this thing? Yan. Ayun, namamatay din. So useless siya. I don't know kung ito lang yung akin lang may sira. Maybe. Pero sa iba siguro okay naman. Ayan. Ayan, namamatay din eh. Actually, dalawa sila niyan. Meron din yan dito sa kabila. Let's see kung gagana pa din. Ayaw na. So anyway, this is useless. Sa part ko yung aking nabili, parang useless din. Hindi ko siya magagamit. I don't know dun sa mga bumili ng iba. Ayan, ayaw din niya umilaw. So, wala. Ayan. So, ayun nga. Wala, ayaw na. Might as well I will just remove it and stick to the basic style of this kit. And for the gun, stick yung baril niya, sobrang haba. Sabi ko nga, this act as his parang baston na kapag bit-bit niya ito. Kasi nga, medyo floppy yung kanyang feet. Kaya dapat siya. Kung ground post ang gagawin mo, parang nakatukod lang ito. Actually, ito mahirap pahawak sa kanya. And naglo-loose din yung grip niya kasi nga hindi naman maganda talaga yung kamay na ganito eh. This is not perfect for holding things. Pero buti na lang may peg ito dito na pwedeng ipasak sa braso, pero loose din ito.
Hindi ko pa ginawan ng nilagyan ng mighty band for pasikip para mapakita ko sa review kung gaano ka-loose siya. Okay. So, even if hawakan niya ito dito and we put this here, ganyan. Pag-grip natin sa kanya. Actually, walang wala ring silbi yung peg sa kamay niya eh. Hindi naman kumakagat or pumapasok talaga dun. Ayun, wala, ang tatanggal din. Hindi pumapasok dito. Maluwag to eh, yung part na to. So, ang pinaka-remedy lang na pwedeng gawin dito is, siya, pasikipan na lang ito para hindi mag-loose. Yan. Okay. I'll fix things up here. Ayusin ko muna to. Aside from the long rifle, it has this shield here, cool looking shield, and I think it has some gimmick where you can push this peg here para maikot mo siya, itong part na ito. And this is the peg para makonect dun sa kanyang forearm. And just be careful, medyo loose tong peg na to. Just put some mighty band na pampatibay lang para hindi siya mag-wiggle-wiggle. Okay. So yan, we can put on the forearm and it will act as a shield here. Okay. So let's compare the size of this kit with the other model that I have here. I have here the master grade Nadley from Bandai, of course. So this is the Nadley version, and they're almost the same height. And I have here the Cantful Saber from Bandai also. Okay, so they're on the same height. So magkakasing laki sila. If we're going to compare it with the Universal Century kits here, I have here this Gundam Mark III. Okay. So Mark III is definitely taller than the GNX. And if we're going to compare him with my regular Master Grade 1/100 scale Gundam from Universal Century, so still mas matangkad siya kesa sa Universal Century Gundam na yung mga RX-78. And if we're going to compare him with the Gundam Wing kits like this, I have the TV version. Still malaki siyang nilalang compare kay Gundam Wing. Ayan. So final thoughts about this kit. I can recommend this if you're a kit basher. This is perfect for you if you like customizing kit and you are on a budget as well, kasi mahirap din maghanap netong Bandai version neto, and I think even the Bandai version has the same issues, especially sa paa kasi ma-loose ang kanyang joint dito. And I think medyo overpriced na din yung ibang store na nagtitinda nito sa Shopee, at somehow mahal na din siya. Rare to find din, mahal na din. Correct me if I'm wrong. But appearance wise, the looks wise on this kit, this is very nice. I really like the pre-painted silver color of this kit because this is really nice. Ang angas niya tingnan. He looks like metal. He really looks metallic. So parang robot na robot talagang dating niya. Sinister looking, and at the same time the cape made him more badass. Actually, ang tingin ko dito parang siyang samurai. Parang siyang samurai general. Tapos yung mukha pa niya is nakaka-intimidate. Kumbaga parang pisak. Parang kabuki, di ba? He looks like a kabuki warrior, something like that. And so, I can recommend this because this is very cheap.
I bought it around 1,100, something like that. And I think mas mura na siya ngayon dahil matagal-tagal na rin siyang na-release, almost a month ago. And good luck finding this. It's a good build as long as you fix all the issues bago pa mabuo. Because I didn't fix most of the issues here while building. So now, after this, babaklasin ko siya para maayos ko yung mga issues niya. So thank you so much for watching this quick review of this GNX model kit from 01 to GTO. This is Kimmerman from Kimmerman Gauntlet Studios. Hey, good night. God bless and take care. Happy building. Paalam sa inyong lahat. Auf Wiedersehen.